Natapos ang ating last chapter sa Wistoria Wand and Sword, kung saan nagtipon-tipon ang mga bagong mages sa tavern ni Miss Gina, upang pag-usapan kung mayroon silang nakitang kaina-hinalang tao sa kanilang mga kanya-kanyang pangkat. Wala naman silang natuklasan na kakaiba, habang ipinakita si Julius Rinberg na nasa ibang lugar, nakahandusay, at mayroong pinsala sa kanyang dibdib. Ngayon, atin nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Wistoria Wand and Sword, at ito ay ang chapter 43. Nagsimula ang chapter, kung saan pinagkakaguluhan ng mga tao ang nangyari kay Julius Rinberg. Sinabi nila, na anong nangyayari dito? Isang mataas na salamangkero mula sa tore ang pinaslang. Ipinakita si Sarisa na nababahala sa pangyayari, habang isiniksik ni Colette ang kanyang sarili, patungo sa pinagkakaguluhan ng mga tao, at nang makapasok na siya ay labis itong nagulat, dahil hindi niya inasahan na si Julius ang kanyang makikita. Naroon din ang dalawang kaibigan na kasama ni Julius noong Grand Magic Festival, at sila ay kabilang din sa Ice Faction. Labis na nangangamba sila para sa kanilang kaibigan, kaya't nilapitan nila ito at sinabi, na gumising ka Julius. Ito'y isang biro lang, di ba? Sinabi ni Colette sa kanyang sarili, na hindi maaaring mamatay si Julius, hindi pwede. Si Wilserfort ay nasa likuran ni Colette, at labis na nagulat sa kanyang nasaksihan. Nilapitan niya si Julius at pinagmasdan niya ito, habang ang isa sa mga Ice Faction ay hinila siya palayo at sinabi, na ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Lumayo ka sa kanya. Ito ay usapin ng Ice Faction. Lumayo na sina Colette, Will at ang iba pa habang sinabi ng Ice Faction, na kung wala kayong kinalaman dito, ay umalis na kayo. Siguruhin na paligiran ng harang ang pinangyarihan at isara ang tarangkahan. Alamin kung sino ang may gawa nito. Ang lahat ng High Mages na nagpunta sa tavern ni Miss Gina ay nasa pinangyarihan ng nangyaring pag-atake kay Julius, at labis na nalulungkot ang mga ito para sa kanilang kaibigan. Sinabi ni Wignall na maaari kayang ang Gothia ang may kagagawan nito. Pinagmamasdan naman ni Will ang paligid, kung saan nakita niya na umiiyak si Colette habang pinapatahan nito ni Emma, at nakakita din ito ng ibon na nag-iingay. Inilipat ang scene sa St. Viola Square, kung saan nagtipon-tipon sina Wilserfort at ang iba pang bagong High Mages. Umiiyak si Colette dahil sa nangyari kay Julius at sinabi nito, na kasalanan ko ang lahat ng ito, kung hindi ko iminungkahi na magkita kami sa lugar ni Gina, si Julius sana, siya'y buhay pa sana magpahanggang ngayon. Sinambit ni Emma, na tama na, Colette, huwag mong sisihin ang sarili mo sa nangyari sa kanya. Sasabihan sana ni Wilserfort si Colette, tungkol kay Julius, ngunit hindi niya ito tinuloy. Napansin naman ni Lihana na tila may gumugulo sa isipan ni Will, kaya siya na lang ang lumapit kay Colette at binigyan niya ito ng panyo. Sinabi ni Wignall na kung ang Gothia ang may kagagawan, bakit nila gugustuhin si Julius ang puntiryahin. Sinambit ni Mike na baka nasagap nila ang balita tungkol sa mga pang-eespya natin. Sinaad naman ni Sion, na duda ako, si Julius ay laging mapag-alinlangan at maingat, hindi niya hahayaan na madali siyang matuklasan. Sinabi ni Will sa lahat na may nalaman siya, at kung ano man iyon, yun ang naging dahilan kung bakit siya tinarget. Tinanong ni Lihana na kung ano na ang kanilang gagawin, habang sinabi ng ating bida na dapat tayong bumalik sa ating mga faction, baka magbigay sila ng mga utos kaugnay ng insidente, sa anumang kaso, kailangan nating maging sobrang maingat mula ngayon. Magsagawa tayo ng mababang profile, walang alanganin na kilos, malinaw. Makalipas ang ilang oras, sina Lihana, Kiki at Will ay naglalakad ng magkasama. Sinabi ni Lihana na sinabi mo lang sa lahat na mag-ingat, bakit tayo narito sa lugar ng insidente sa gitna ng araw. Sinaad ni Wilserfort na pasensya na, Lihana, may gusto lang sana akong tingnan. May nakita si Kiki sa sahig ng pinangyarihang insidente kay Julius, at ito ay isang tipak ng yelo. Sinabi ni Will kay Lihana na alam ni Kiki ang lahat ng ating magic signatures, at naamoy niya ang spell na ginamit ni Julius sa kanyang huling sandali. Ngayon, sigurado na tayong hindi lang ito isang panlilinlang ng isang pasaway na salamangkero. Sinambit ni Lihana na hirap akong maniwala na may miyembro ng Ice Faction na makakaligtaan ang ganoong kaalagang bakas, hindi pa rin tayo malapit sa paghahanap ng salarin kaysa noong una.
Sinaad ni Wilserfort na ang pumatay kay Julius ay gumamit ng dark magic, at dahil walang senyales ng paglaban, malamang na ang salarin ay isang taong personal na kilala ni Julius. Tinanong naman ni Lihana si Will na paano mo nalaman yan. Sinabi ng ating bida na narinig ko ang mga mataas na salamangkero na pinag-uusapan ito kaninang umaga. Alam ko na hindi ako dapat nakikinig, pero malinaw nilang sinabi na nakakita sila ng bakas ng dark magic sa lugar ng insidente. Sinambit naman ni Lihana na nakikita kong kaya mo ring maging tuso kung gusto mo, paano narinig ng mga tenga mo ang ganoong usapan ng walang tulong ng spells, hindi ko maisip. Kaya sa tingin mo ba isang kakilala ang may kagagawan? Sinaad ni Will na oo, tinanggap niya ng direkta ang nakamamatay na atake. Si Julius ay isang mataas na bihasang salamangkero, kung ang spell ay ipinataw sa sobrang lapit na distansya, na kahit siya ay hindi makakapaglagay ng protective barrier sa tamang oras, natural na isipin na ginawa ito ng isang taong kilala niya habang sila'y nag-uusap. Siyempre, medyo maaga pa para tanggalin ang posibilidad ng isang malayuan o sorpresa na atake. Bago tayo gumawa ng iba pang hakbang, gusto kong makipag-usap kay Lunais at Jorroa. Itatanong ko sa kanila kung napansin nila ang anumang pagbabago kay Julius bago siya atakihin. Sinabi ni Lihana na ang dalawang salamangkero na palaging kasama niya. Hinikayat na ni Wilserfort si Lihana na magpatuloy na sila sa pag-iimbestiga, habang tinanong ni Lihana kung may ideya ba siya kung sino ang may kagagawan nito. Sinambit ni Will na magsisinungaling ako kung sasabihin kong wala akong alam, pero ang paggamit ng dark magic ay. Napahinto naman ito sa pagsasalita dahil may nagmamasid sa kanila at naramdaman ng ating bida ito. Mabilis naman nawala ang misteryosong nilalang bago pa siya makita ni Will, habang napansin naman ni Lihana na parang may gumugulo sa isipan ng ating bida, at tinanong niya ito kung ano ang gumugulo sa kanya. Sinaad ni Will sa kanyang isipan na sandali, parang may nagmamasid sa amin, pero mukhang hindi nakahanap si Kiki ng iba pang bakas ng magic. Si Kiki ay pinagmamasdan ng kanyang master, habang sinabi ni Wilserfort kay Lihana na huwag mo nang isipin, wala iyon. Pasensya na doon. Sa anumang kaso, bumalik na tayo sa tore. Kung babalik tayo sa stratum ng ating faction, sigurado akong hindi tayo magkakaroon ng kalayaang mag-imbestiga, siguro kailangan nating laktawan ang training ngayong araw. Sinabi naman ni Lihana na ang hindi maiiwasang parusa na naghihintay sa atin ay nagpapakaba sa akin para sa buhay ko. Pakiusap, huwag muna nating pag-usapan ang training, habang sinabi ni Will na mag-isip ka lang ng positibo, Lihana. Ang misteryosong nilalang pala na nakatingin sa kanila, ay nagtatago sa itaas ng gusali, at nang makaalis na sina Will, ay umalis na din ito. Inilipat ang scene sa unang palapag ng tore, kung saan may kasamang dalawang high mages si Charles. Sinabi ng mga high mages kay Charles, na totoo ba? May pinaslang na salamangkero mula sa Ice Faction. May kinalaman ba ito sa Terminaria na traidor na pinag-uusapan ng lahat? Sinambit naman ni Charles na pinagbabawal sa lahat na pag-usapan ang tungkol sa insidente, kaya pasensya na, pero wala kayong makukuha mula sa akin. Ngayon, maaari bang bumalik tayo sa pagsusuri ng flying golem natin? Pilit namang kinukulit ng dalawang high mages si Charles, ngunit ayaw niyang magbigay ng impormasyon sa kanila, habang bigla namang naglakad si Will malapit sa kanila, na napansin ni Charles. Nakipagkita si Will sa dalawang kaibigan ni Julius at sinabi nito sa kanila na alam kong mahirap ang sitwasyon, pero salamat sa paglaan ng oras para makipag-usap. Gusto ko lang sanang tanungin kung naaalala nyo kung ano ang ginagawa ni Julius kahapon. Sinabi ng dalawa na umalis siya sa tore ng mag-isa ng gabi para makipagkita sa iyo at sa inyong grupo. Bago iyon, ay maayos pa siya. Parang siya ang may-ari ng lugar at pinagtatawanan niya kami dahil bumalik kami ng pagod na pagod mula sa training. Matapos magkwento ng dalawa ay nagkaroon ng flashback bago ang insidenteng nangyari kay Julius. Ang dalawang kasapi ng Ice Faction ay pagod na pagod dahil sa pinagawang training ni Sarisa sa kanila. Bigla namang lumitaw si Julius sa kanilang harapan na nakaupo sa sofa. Pinagtawanan niya ang dalawa dahil sa kanilang itsura at sinabi nito na napakadumi niyong tignan. Ano sa tingin niyo kung uminom tayo sa lugar ni Gina kapag kumalma na ang lahat? Ako ang bahala sa gastos. Nasiyahan naman ang dalawa sa inalok sa kanila ni Julius Rinberg at pagkatapos nito ay ibinalik na ang scene sa kasalukuyan.
Labis na nalulungkot ang dalawa at sinabi nila kay Will na nangako siya sa amin na iinom kami. Hindi na mangyayari iyon ngayon. Kung hindi siya umalis ng tore para makipagkita sa inyo, ay nandito pa sana siya ngayon. Humingi naman ng tawad si Will Surfort sa dalawa, habang sinabi ng isa sa ating bida na huwag mong sabihing patawad lang. Sinambit ni Will sa kanyang isipan na ayon na nga, patunay na inatake si Julius habang papunta siya sa tavern mula sa tore. Pagkatapos mag-isip ng ating bida, ay muli niyang kinausap ang dalawa at sinabi na may isa pa akong tanong. Hindi naman ipinakita ng narrator kung ano ang tinanong ni Will, ngunit sinabi ng dalawang kasapi ng Ice Faction kay Will na oo, alam ni Julius ang tungkol sa kondisyon ng salamangkerong yun. Wala kaming kaalaman tungkol dito hanggang sa sinabi niya sa amin. Sinabi ni Will na sige, yan din ang nasa isip ko. Maraming salamat sa inyo. Bigla namang tumunog ang ice witches na hawak ni Will Surfort, at ito pala ay si Lihana at sinabi nito na Will, nakuha ko na, magmadali ka nang bumalik. Sinabi ni Will na napakagaling mo Lihana. Kakausap ko lang kina Jorroa at Lunais. Mukhang ang mga hinala ko ay tama. Sinambit ni Lihana na sige, kailan natin dapat simulan ang pag-atake, habang sinabi ni Will Surfort na mamayang gabi. Kinagabihan, kung saan ang buwan ay hinaharangan ang Great Barrier, ipinakita si Emma na may hawak na mga bulaklak. Sina Lihana at Will Surfort ay nasa kanyang likuran, at tinawag nila ito. Lumingon naman si Emma sa kanilang dalawa at sinabi nito na kayo pala Lihana, Will. Anong ginagawa niyo dito? Sinaad ni Lihana na ako rin ay tatanungin ang parehong bagay sa iyo. Sinambit naman ni Emma na ako. Isang utos mula sa faction, pinakiusapan akong maghanda ng mga sangkap para sa mga spells. Tinanong ni Lihana sa kanya na para saan naman ang mga bulaklak na dala mo. Sinabi ni Emma na ito ay mga Beldor, nakuha ko sila sa dungeon, medyo bihira sila pero nahanap ko sila sa... Bago pa matapos ang sasabihin ni Emma, ay biglang nagsalita si Will Surfort at sinambit na patawad sa pag-abala pero akala ko ay mayroon kang Floralphagia, hindi ba, Emma? Ito ay isang kondisyon na nagiging sanhi ng pamumula ng balat at pag-usbong ng mga sprout mula sa katawan, kapag humahawak sa ilang mga bulaklak, ayon kina Lunais at Jorroa. Ikaw at si Julius ay mula sa mga highborn na pamilya, kilala ninyo ang isa't isa mula pagkabata, pati na ang mga karamdaman nyo sa isa't isa. Nakita ni Julius na may hawak kang mga bulaklak dito sa unang palapag, siya ang unang tao na nakakita ng mali sa'yo, pagkatapos ng lahat, bakit magdadala ng bouquet ng Beldors ang isang babae na may Floralphagia? Kaya naisip niyang harapin ka muna bago siya pumunta sa tavern. Sinabi ni Emma na pasensya na, pero parang ipinapahiwatig mo na ako ang pumatay kay Julius. Hindi ko kailanman gagawin ang ganoon. Sinambit ng ating bida na pasensya na, Emma, pero si Julius ay napakabait at nakapag-iwan ito sa amin ng isang bakas. Si Will ay may daladalang kulungan, at sa loob nito ay may isang ibon na gawa sa yelo at pinakawalan niya ito. Ang yelong ibon ay nagtungo sa itaas ni Emma at sinabi nito na isa itong ibon na gawa sa yelo. Sinabi ni Lihana na nakuha namin ito na lumilipad sa labas ng tore, at wala itong paraan para makapasok. Sinaad ni Will na sa natitira niyang lakas, ay nakalikha pa si Julius ng isang Ice Guardian. Sinambit ni Lihana na ang mga Guardian ay self-acting, ginagawa lamang nila ang utos ng kanilang summoner, ginamit ni Julius ang lahat ng enerhiya niya para tiyakin na ang Guardian na ito ay manatiling aktibo, kahit pagkatapos ng kanyang pagpanaw. At sa Guardian na ito, ay nagbigay siya ng utos na lumipad sa itaas ng ulo ng salarin, Emma, ikaw ang umatake kay Julius. Labis na nagulat si Emma sa mga sinabi ng dalawa sa kanya, habang bigla niyang binitawan ang bulaklak na hawak nito at tumawa. Ang kamay ni Emma na may Floralphagia, ay ginamit niya at nag-ipon ito ng itim na mahika sa kanyang palad, at itinutok niya ito sa dalawa. Agad namang binato ni Emma ang inihanda nitong pag-atake kina Lihana, habang si Will Surfort ay kinuha ang kanyang espada. Tumalo naman ng napakataas si Lihana upang iwasan ang atakeng pinakawalan ni Emma, at mabilis na nag-counter ito gamit ang kanyang Thunder Magic at pinatamaan ang kanilang kalaban. Matagumpay namang natamaan ni Lihana si Emma, kung saan tumalsik ito at humandusay sa sahig. Sinabi ni Lihana na tama na ito. Ipakita mo na ang tunay mong anyo. Sinambit naman ni Will na si Emma ay isang Wind Mage,
at hindi siya isang dark user, hindi kayang mag-cast ng dark magic ni Emma. Ang Emma na ito ay maaaring isang impostor, o siya ay kinokontrol ng isang puppet spell. Ang katawan ni Emma ay naglabas ng itim na usok habang ito ay dahan-dahan na lumulutang. Ipinakita na tama nga ang hinala nila na may kumokontrol sa kanya, at ito ay ang isa sa mga Gotia na tinatawag nilang Shadow. Sinabi nito kina Will at Lihana, na mga daga, nahuli niyo ako. Sige, lumapit kayo, mga bata. Kayong dalawa ang magiging pinakakaakit-akit kong alaga. Dito na natatapos ang Chapter 43 ng Wistoria Wand and Sword. Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat.